Hi! Welcome back to our channel. So, ngayon pag-uusapan natin ang pag-aalaga ng ating eggplant. Sa huling pag-uusap natin, nag-trim tayo ng ating mga talong. So maliit pa yung mga talong natin dito, wala pang mga masyadong bunga. Pero ngayon, meron ng mga bunga at Kung paano natin na-maintain ang maraming bunga sa ating talong. So, ito yung ating talong. So, masyadong healthy yung ating talong. Kita nyo ang taba-taba. Titingnan nyo sa taas. Yan yung upper view. So, naka-raised bed din siya, guys. So, hindi tingnan nyo sa loob. Marami din siyang bunga. So, nami-maintain natin itong pag-produce ng maraming bunga dahil sa magandang pag-aalaga nito. Hindi lang yan. Ito rin, marami ng mga flower. Ito yung isa. So, 5 puno yung ating talong. At marami na itong napuproduce dahil sa ating pag-aalaga. So, share ko naman sa inyo kung paano natin ito na-maintain para maraming bunga yung ating talong. Una sa lahat, yung temperature. So, pag nagtanim tayo ng talong, especially sa mga 4 season na mga bansa, pag nagtanim tayo ng talong, make sure lang pag transplant mo na siya sa labas ay nasa 18 degrees above na yung temperature ng ground. Kasi hindi ito katulad ng mga kamatis na may cold tolerant ito, or sa mga pepper, meron silang tolerance sa lamig. Sa talong, pag nilabas mo siya ng maaga, most probably mahihirapan siyang makarecover at saka makakope up sa lamig. Ang tendency nito, yung talong natin ay magsa-stunt. Ito ay hindi tutubo, kundi magre-recover lang siya sa lamig na nararanasan niya at hindi ito lalaki kaagad. So mas mabilis pa rin lumaki ang talong pag nasa right temperature siya, kasi alam mong pag sinimulan mo siyang nilabas, tutubo kaagad siya at magi-expand. So ang mangyayari, pag nilabas mo na siya at right temperature, especially pag galing ito sa loob, make sure lang na hina-harden mo siya. Ito yung paglagay mo siya sa init ng mga ilang oras lang, at saka ilalagay mo siya sa shade continuously in the next few days. Yun yung gagawin mo before mo siya ilalagay sa init for the whole day. Pag nilagay mo kaagad siya bigla sa init for the whole day, mabibigla yung tanim at most probably mabuburn ito or magsta-stunt. Next guys is yung pagpupruning. So napag-usapan natin sa huling video natin yung pagpupruning. Just check on the description below paano natin ginagawa. So nung huling pruning natin ng talong natin, medyo maliliit pa siya. So make sure mo lang natatanggalin mo yung suckers at saka mga leaf na nagtatouch sa ground para maiwasan natin yung pagsakit ng halaman. Ang tendency, pag dumikit yung dahon sa lupa, makakakuha ito ng mga sakit at ang halaman ay mamamatay or hindi ito makakapag-produce ng maayos na bunga. So yun yung pakakaiwasan. Sa suckers naman, mayroon tayong whole video nito at kung bakit natin dapat gawin. Pero in short, kailangan tanggalin yung suckers para ma-direct yung energy nito sa pag-produce ng bunga at pagpapalaki. Isang paraan naman para maiwasan ang pagpunta ng mga insekto o gumagapang o mga langgam sa inyong mga talong ay meron tayong Vaseline trick. Ito ang sekreto para hindi makaakyat sa inyong halaman ang mga gumagapang na mga insekto. So nilalagay lang ito sa paanan ng ating talong. Dahil sa ang Vaseline ay oily ito, hindi sila nakakaakyat at yung ibang insekto rin ayaw ng Vaseline. So, ang gagawin mo lang ay kukuha ka lang ng Vaseline, ipapahid mo dito sa kanyang katawan at
this section, yung enough lang para maging oily yung katawan, para pag nagsimulang gumapang yung mga insekto, hindi sila makakaakyat. So mapiprevent nito ang pagpunta ng mga insekto papunta sa iyong mga talong. Especially ito, medyo malapit lang yung bunga niya. So pag nakaakyat, pumunta dito yan, it's either mai-expose ito ng mga insekto or kakainin. So yun yung isang sikreto para hindi tapuan ng mga insekto or hindi mapipeste yung inyong pananim. Isang tips guys is yung paglalagay ng ating mulch. So sa mga hindi nakakaalam kung ano yung pagmo-mulch, gagawa lang tayo ng separate video nito kung paano ito ginagawa, pero for short, ito yung paglalagay ng mga wood chips or grass clippers, yung straw, may iba-ibang klaseng mulching na ginagawa. So kinakover mo ito ng mga kahoy, yung mga pudpud ng mga kahoy, kinakover natin yung lupa sa paanan ng ating halaman para ma-prevent natin yung pag-evaporate ng tubig pag nagdidilig tayo, at nare-retain yung moisture sa loob ng lupa para hindi masyadong uminit yung lupa pag mainit yung araw. Yung init tumatama sa wood chips natin o ano man yung mulch na ginagamit mo, so hindi siya pumupunta sa loob ng lupa, so hindi siya nagdadry yung lupa, always may moisture, nare-retain niya yon, at saka yung temperature din ng lupa nagstay na cool. Yun yung gusto ng halaman. May init na tumatama sa dahon pero hindi naiinitan yung kanyang ugat. So gayahin din natin yan yung nasa forest. So sa forest din, pag maraming puno, yung nasa ground nila hindi naiinitan. So yun din yung concept ng pagmumulch natin. Sana may natutunan naman tayo today sa pag-aalaga ng ating talong. I-share ko yung mga tricks and tips na ginagawa ko sa pag-aalaga ng ating talong para maganda yung ating harvest. So kung nakita nyo, marami ng bunga yung ating talong. So mga ilang araw mag-harvest na tayo at gagawa tayo ng separate video kung gaano karami yung na-harvest natin na talong. Sa mga sumusubaybay ng page natin at saka nanonood, don't forget to hit the like button, subscribe, pag-comment down below kung mayroon kayong mga tips, tricks, or gustong pag-usapan para magawa natin ng video. At subaybayan nyo lang ang every upload ng ating mga video. Mayroon tayong mga iba-ibang topics na naka-line up, pero kung may mga suggestion kayo, please comment down below. Thank you for watching. See you sa next video.